Sagutin rin natin to si Kiko. Lagi po nila, no? Lagi po to si Kiko, ano naman, Pangilinan naman. Kung walang korap, walang mahirap. Nakiisa tayo sa trillion-peso march ngayong araw ni Bonifacio sa EDSA. Tangan ng diwa ng Katipunan, punitin natin ang sedula ng korupsyon. Kailangan manindigan, kumilos, lumabas dahil ang pinakamainam na pagsangka. Ito na naman yung mga dilawan, no? Yung mga magagandang pakinggan pero walang katuturan. Pinakamainam na pagsangga sa pang-aabuso ay ang taong bayang nananawagan, naninindigan, kumikilos. Dapat tuloy-tuloy ito hanggang mapanagot ang mga dapat mapanagot sa nangyaring pinakamatinding pagnanakaw sa kaban ng bayan. Alam mo, Kiko, okay lang yan kung hindi ka senador eh. No? Yung sinasabi mong kung walang korap, walang mahirap. Bilang senador, dapat hindi ka lang nagrarally. Ipaubaya mo sa pangkaraniwang tao yung pagrarally. Kaya nagrarally yung mga tao para mapakinggan yung hinaing nila. Ikaw, ang dapat mong ginagawa, ano yung hinaing nila? Gumawa ka ng paraan para mawala yung hinaing nila. Ano hinaing ng mga tao? Walang mahirap kung walang korap, 'di ba? O lutasin mo yung corruption. Tumulong ka. Bilang senador ba may magagawa si Kiko? Meron. Mag-imbestiga kayo. Majority ka eh. Ulitin ko na naman to. Paulit-ulit na ako rito. Majority, membro ka ng majority sa Senado. Hawak ninyo yung Blue Ribbon Committee. Bakit ka pumapayag na hindi nyo imbestigahan? Yung Blue Ribbon Committee investigation po, sa tingin ko, yan ang susi para mapanagot yung kurakot, yung mga sinisigaw ninyo. Kaya nyong aksyonan yan bilang senador, hindi bilang rallyista. Isang tao ka lang sa rallyista eh, pero bilang senador, malaking bagay ka. Dahil bilang senador, lalo na, miyembro ka ng majority, pwede nyo sanang imbestigahan. Bakit nyo tinigil? Bakit wala na nag-iimbestigang senador? Bakit yung majority ng senador ayaw nyo na mag-imbestiga? Yun yung sinasabi ko sa iyo, Kiko eh. Pwersahin nyo si Ping na mag-imbestiga kayo ulit para may maire-recommenda kayong kakasuhan. Importante po yung Blue Ribbon Committee kasi kayong magpapanagot sa mga sinasabi nyong kurakot. Hindi po, Kiko Pangilinan na po ito eh. Si Kiko Pangilinan na po ito. Panay Kiko po yung pinag-uusapan natin. Pasensya na po kayo. Ito po, Kiko Pangilinan na. Okay. Kayo po ay Senador Kiko Pangilinan. Pumayag kayo na wag mag-imbestiga yung Senado eh. Ilang buwan na pong hindi nag-iimbestiga si Ping Lacson. Oh. Bakit kayo pumayag? Tatlong Kiko po pinag-ano natin, wag po kayo malito. Yung Kiko na apo ni Cory, yan yung galit na galit lang kay BP Sara. Yung Kiko na Barsaga, congressman, sinuspende po ng HOR. O, so yung ngayon lang po nakapasok at nalilito, medyo pumunta po kayo sa bandang unahan. Yung sinasabi namin sa iyo, hindi ka rally ng rally. Kung ako senador, pipilitin ko, member ako ng majority. Tatlo kayo. Mag-usap-usap kayo. Ano ba, mananahimik lang tayo? Hindi natin itutuloy ang investigasyon. Pilitin nyo yung kapwa ninyo majority. Majority ka eh. Host, i-blackmail nyo. Sabihin nyo, kung hindi ka mag-iimbestiga, Lacson, lilipat kaming tatlo doon sa kabila. Sila na magiging majority. O may imbestigahan na yan ni Marcoleta. Pag inimbestigahan niya ni Marcoleta, makakapag-rekomenda yung Blue Ribbon Committee na may makasuhan. Pag may kinasuhan, yun na yun. Oh.
Yun po ang tulong ng congressman. Magre-rekomenda kayo na kasuhan. Hindi yung rally tayo para matauhan yung mga putya. Tangingot. Isa pang palpak ninyo. Ang panawagan nyo, political dynasty. Anong koneksyon ng political dynasty sa mga magnanakaw? Ibig mo sabihin, halimbawa natin si Saldico. Ibig mo sabihin kaya nagnakaw si Saldico dahil sa political dynasty? Simple lang po yan eh. Pag nanawagan po kayo na yun yung solusyon, pag nasunod po ba yun, halimbawa po, sige, bawat isang pamilya, isa na lang ang pwedeng tumakbo. Wala nang korupsyon? Korupsyon yung nilulutas eh. Ang layo ng sagot ninyo eh. Ganun lang po. Simplihan nyo lang. Pag pinag-resign nyo ba si BP Sara, mawawala na yung korupsyon? Meron pa rin. Hindi naman si BP Sara. Hindi naman tauhan ni BP Sara yung mga magnanakaw eh. Pag nag-resign si BP, matitigil na ba ang korupsyon? 90%, 95%. Kasi magiging pangulo na si BP Sara eh. Yun yung sense nung panawagan, no? Kaya importante po yung mga panawagan ninyo kasi kung ang panawagan ninyo Sara Duterte resign, pag malulutas ba ng pagre-resign ni Sara Duterte yung korupsyon? Hindi. O bakit yun ang panawagan nyo? Panawagan nyo, abolish political dynasty. Ipagpalagay na natin himala. Ipagpalagay na natin nagkaroon ng himala. Inabolish yung mga political dynasty. Isang pamilya, isang kandidato na lang. Nalutas na ba yung korupsyon? Hindi pa rin. Hindi pala eh. Speaking of Anticler, ito po, may bagong banat po to si Anticler. Ayan tignan nyo po, pakinggan nyo po to ha. Nung sinabi po, maganda po yung sinabi ni pahayag po ni Senator Robin Padilla. Pinayuhan niya yung kanyang kaibigan na wag susuko, 'di ba? Sa foreign power. Hindi po sinabi na wag kilalanin yung batas. Hindi po sinabi pinagpayuhan ni Robin na lumabag sa batas si Bato. Ang pinayo niyo po, wag sumuko sa foreign power. Ito po ang sabi, no? Sa balita po ng politiko. Malacanang on Wednesday, Islam Senator Robin Padilla for advising Senator Ronald Bato de la Rosa not to surrender to foreign powers amid reports that de la Rosa is facing an arrest warrant from the International Criminal Court. Ayon po dito, ang mensaheng ganyan ay ayon po kay Claire Castro, ang unofficial na tagapagsalita ng Malacanang. Ang mensaheng ganyan ay nagpapakita lang ng taong ayaw sumunod sa batas. Kapag po naman may valid warrant of arrest, alam natin kung anong dapat gawin. Hindi po dapat ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang humanap sa kanila dahil trabaho nila ito. Ayan po, no? Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. At kung payo natin kay Senator Bato, hindi po ako ang kanyang lawyer. Okay. Alam mo, Claire Castro, sabi mo, payuhan yung mga tao na sumunod sa batas. Pinapayuhan kita. Sumunod kayo sa batas ng Pilipinas. Huwag sa batas ng ICI dahil hindi tayo sakop ng ICI. Walang jurisdiction sa atin ng ICI. Alam niyo po, hindi po porket nag-issue ng warrant of arrest, susunod ka na. Alam niyo po ba pag ang mga dalawang bansa ay nag-away, kunwari nagdigmaan, yung mga bawat bansa po, yun po yung target nila, yung leader nyo ay hulihin. Pero wag na po yan, masyadong komplikado yung paliwanag yan. Sa totoong halimbawa na lang po.
bibigyan ko po kayo ng, ano ba sinabi ko? ICC. Excuse me po. Kung mali po yung nasabi ko. ICC po. Ayan. Thank you po sa mga nagtatama. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa na hindi po lahat ng warrant of arrest ay dapat kinikilala. Halimbawa po, si Putin may warrant of arrest ng ICC. Kinilala ba ng Russia yung warrant of arrest ni Putin? Hindi po. Yung Israel po, may warrant of arrest si Netanyahu, Prime Minister ng Israel. Kinilala po ba ng Israel yung warrant of arrest ni Netanyahu? Hindi rin po. So, ibig sabihin, lumalabag sa batas ang Israel at Russia. Kung pakikinggan natin si Auntie Claire, lumalabag sa batas yung Russia at Israel? Hindi po. Pinagtatanggol lang nila yung kanilang pinuno na dapat yan ang ginagawa ng Pilipinas. Ipagtanggol mo bawat citizen mo mula sa foreign power. Hindi yung kabaliktaran. Tapos sasabihin nyo, ang ganda ng payo ni Robin Padilla. Ang sabi ni Robin Padilla, huwag kang sumurrender sa foreign power. Ano po ang mali dun? Yung nagpapasurrender sa foreign power, yun po ang mali. Kailan pa tayo nagpasakop sa ibang foreign power? Wala na pong logic eh. Ito pong mga kumakampi sa ICC, wala na pong logic yan. Kasi po, tignan nyo, simple lang. Meron po bang batas sa Pilipinas? Meron. Meron po bang korte sa Pilipinas? Umiiral po ba yung ating korte? Umiiral. O eto pa po ang pinakasimple. Pag ikaw ba nagkasala ka sa isang Pilipino at naganap yung krimen, nagkasala to ha, pag ikaw nagkasala sa isang Pilipino, naganap ang krimen sa Pilipinas, at ikaw ay Filipino citizen, ang nagawan mo ng kasalanan ay Filipino citizen ba din, nararapat ka bang makulong at litisin sa ibang bansa? Siyempre, ang sagot po dyan, hindi ka nararapat. Hindi po nararapat. Bakit hindi nararapat? Kasi pinoprotektahan ang iyong karapatan. Kriminal ka man, protektado ka ng batas ng Pilipinas. You are considered innocent until proven guilty. Pero sa batas po ng mga imperialista, kulong ka na kahit ikaw ay hindi pa napapatunayan nagkasala. Kasi imperialista sila eh. Ganun po. Ngayon, gusto nyo po mailalim tayo. Bigyan ko kayo ng konkretong halimbawa na taliwas dyan sa pinatutupad ng ICC. Yung prosecutor po ng ICC, si Khan, may warrant of arrest yan sa Russia. ICC may warrant of arrest siya sa Russia. Sinurrender ba ng ICC si Khan sa Russia? Hindi. Dahil hindi kinikilala ng ICC yung warrant of arrest ng Russia laban sa mga kakampi nila. Bakit tayo? Kilala tayo ng kilala ng warrant of arrest ng may warrant of arrest. Hindi po porket may nag-warrant of arrest sa'yo, dapat mong sundin. Pag illegal po ang utos, hindi mo dapat sinusunod. Sabihin mo pa na ang isang follower dapat sumusunod.